Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at kahirapan. Subalit dahil sa mga ito ay mas nahasa pa tayo at mas napapatibay ang ating pagkatao upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng mga dagok at mga suliranin na ating nararanasan. Kapag ito ay iyong nagawa ay mas magiging madali na lang sa iyo ang lahat upang magtagumpay sa buhay. Sa murang edad ni Nicole ay nasa poder na siya ng kanyang tiyahin na si Aling Lorna. Kaya lahat ay kanyang ginagawa upang makatulong sa pamilyang kumakup sa kanya. Lalo pa at ang kanyang tiya Lorna ay lulong sa pagsusugal. Halos wala ito sa bahay dahil sa pagsusugal nito at umuwi lamang ito upang humingi sa kanya ng pera. Sa tuwing wala siyang maibigay na pera sa kanyang tiyahin, ay katakot-takot na panunumpat ang kanyang maririnig dito. Kung minsan ay nauuwi pa sa pananakit at pambubugbog sa kanya. Matagal na niyang binalak na lumayo sa poder ng tiyahin. Subalit dala ng kanyang utang na loob ay pilit niya pa rin itong inuunawa at pinagtitiisan ito. Hoy Nicole! Tumayo ka na riyan at kunin mo na ang perang itinago mo para sa akin! Sambit nito sa kanya, sabay sipa para siya ay magising. Halos mag-aalas 6 pala na umaga, pero hindi na mapakali ang kanyang tiyahin para magsugal. Tiyang, ito pong kinita ko kagabi. Sakto lang po pambili natin ng bigas at may uulam po ngayon. Tugon ni Nicole, sabay abot sa tiyahin ng pera. Dahil sa narinig na pangangatwiran ng dalaga, ay naggalit ang tiyahin nito. At tulad ng dati ay nakarinig na naman siya ng panunumpat. Upang hindi na umabot pa sa pananakit sa kanya, ay kaagad naman siya nanghingi ng despensa at may hinahong iniabot sa tiyahin ang perang pambili sana nila na makakain. Nang makuha ng tiyahin ng pera, ay kaagad na itong umalis sa bahay na hindi na lumilingon pa. Wala nang nagawa si Nicole kundi ang mapailing na lamang dahil sa ginawa ng tiyahin nito. Sa halip na bumalik sa pagtulog ay mas pinagtuunan niya na lang ng pansin kung paano makakahanap ng paraan upang kumita. Nang sa ganoon ay may pambili sila ng kanilang makakain sa araw na iyon. Habang nagkakape siya ay naisip niya ang kanilang kapitbahay na si Aling Setting. Baka naghahanap ito ng tagalaba ngayon o di kaya ay tagalinis sa buong bahay nito. Kaya dali-dali siyang tumayo upang puntahan ng kapitbahay. Pagdating niya sa pintuan ng bahay nito ay kaagad siyang kumatok. Nakakahiya man ang kanyang ginagawa dahil sa umaga-umaga pa at baka nakakaabala siya sa mga ito. Subalit kailangan niyang gawin upang kumita. Dahil kung hindi siya makagawa ng paraan upang may maibili ng kanilang pagkain, ay siguradong mapapagalitan na naman siya ng kanyang tiyahin at mabubugbog pa. Halos nakatatlong katok na siya pero wala pa rin nagbubukas ang pinto. Kaya naisip niya na baka tulog pa ang mga ito. Akbang tatalikod na siya na bigla siyang makarinig ng pagtawag ni Aling Seding. Kaagad naman siyang bumati dito at hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad niyang sinabi ang kanyang kailangan. Sakto naman na kailangan niya nito ng tagalaba at tagalinis ang araw na yon, kaya ganoon na lamang ang tuwa ni Nicole dahil nagawa niya na solusyon ang kanyang problema. Halos magtatanghali na matapos si Nicole ang paglalaba at paglilinis sa buong bahay ni Aling Setting. Kaya nang maiabot na sa kanya ang bayad sa kanyang serbisyo, ay dali-dali siya nagpaalam upang makabili ng kanilang tanghalian. Takbo at lakad ang kanyang ginawa para mas mapadali ang kanyang pagpunta ng tindahan. Pagdating niya doon ay kaagad siyang bumili ng 1 kilong bigas at itlog. Alam niyang hihingi uli sa kanya ng pera ang kanyang tiyahin, kaya yun lang ang kanyang binili. Kailangan niya makapagluto bago dumating ang kanyang tiyahin, kaya halos tumakbo na si Nicole sa kakamadali na makauwi. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad kaagad sa kanya ang kanyang tiyahin na galit na galit. Saan ka galing, Nicole? Bakit wala ka pang sinaing, ha? Galit na bulyaw sa kanya ng kanyang tiyahin. Chang,
Pasensya na po. Kakatapos ko lang po kasi maglaba at maglinis kala Aling Seding. Tugon ni Nicole habang nanginginig sa takot. Mabuti pa sa iba ang sipag mo. Pero dito sa bahay natin, hindi mo magawa. Nawala na ako ng ganang manakalian. Mabuti pa, akin na ang pera na makabawi ako sa talo ko. Sampit nito, sabay kuha ng pera sa kamay ni Nicole. Wala namang nagawa ang dalaga kundi ibigay sa tiyahin ang kinita sa araw na yon. Pagkakuha ng tiyahin sa pera, ay kaagad itong binilang. Ay, ito lang ba ang lahat ng kinita mo, ha? Akin ang iba. Galit na sambit nito sa dalaga, sabay kurot sa tagiliran. Pero tiyang, yan lang po talaga ang lahat ng kinita ko. Dahil kaunti lang naman ang labadang binigay ni Aling Seding sa akin. Pati ba naman ako ay niloloko mo? Bulyaw nito, sabay sampal sa magkabilang pisngi ng dalaga. Hindi pa ito nakontento at sinabunutan pa nito si Nicole habang kinakaladkad. Ako ang nagpalaki sa'yo, kaya utang mo sa akin ang buhay mo. Lahat ng kikitain mo ay buo mong ibibigay sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Galit nitong sambit sa dalaga. Napasalampak naman si Nicole habang humahagulhol ng iyak dahil sa ginawa ng kanyang tiyahin. Nang mahimasmasan ang tiyahin nito sa ginawa kay Nicole, ay dali-dali na itong umalis sa bahay. Naiwan naman si Nicole na patuloy pa rin sa pag-iyak. Halos mamaga ang kanyang mukha sa ginawang pagsampal ng tiyahin at duguan din ang kanyang bibig. Marami rin siyang mga pasa at sugat na natamo dahil sa kakulitan ng kanyang tiya Lorna. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsialisan ang mga anak nito sa poder ng tiyahin. Maliban sa pagiging lulong nito sa sugal, ay madalas din ito mambugbog sa tuwing palagi itong natatalo at sa kanila ibinubunton ang sisi sa pagkatalo nito. Bukod tangis si Nicole lang ang naiwan sa poder ng kanyang tiya Lorna dahil sa utang na loob nito sa tiyahin at awa. Kahit papaano ay umaasa at naniniwala si Nicole na balang araw ay magbabago rin ang kanyang tiyahin. Ito rin ang dahilan kung bakit pilit niyang pinagtitiisan ang ugali ng tiyahin kahit na madalas siya nitong sinaktan. Habang nakaupo si Nicole at nagmumuni-muni sa labas ng bahay at nilapitan siya ni Aling Seding. Sinabihan siya nito na kung nais niya ba raw na mapagkikitaan dahil sa may kaibigan ito na nagpapahanap raw ng tagalinis, tagalabada at tagaluto. Pero malaki daw ang bayad at halos 6 na beses sa isang linggo ang trabaho. Bukod daw sa malaking sahod ay libre pa ang tanghalian niya at mabait raw ang magiging amo niya kaya walang magiging problema. Natuwa naman si Nicole at kaagad na pumayag sa inaalok ni Aling Seding. Sinamahan naman siya nito sa kaibigan nito upang makapag-umpisa na nga sa trabaho. Pagdating nila doon ay ipinakilala naman siya kay Dave, isang binatang negosyante. Nagpakilala naman si Nicole sa magiging amo niya at ipinaliwanag naman sa kanya ang kanyang gagawin. Buwanan ang magiging sahod niya, pero pwede naman daw siya bumali kahit na anong araw ay maaari naman siya mag-stay-in, subalit tinanggihan ng dalagang alok na stay-in dahil ayon sa kanya na walang makakasama sa bahay ang kanyang tiyahin. Naunawaan naman ni Dave ang nais ng dalaga, tsaka pumayag siya na uwian ito. Dahil isang sakay ang gagawin ng dalaga, kung kaya binigyan siya ng amo nito ng transpo allowance at hindi yung kaltas sa sahod ng dalaga. Talagang mabait at galante ang bago niyang amo. Sa katunayan ay binigyan siya kaagad ng 1,000 sa isang linggo na pamasahe niya. Pagkatapos ay pinayagan din siya makabali ng 2,000, kaya halos 3,000 ang hawak niyang pera ng araw na iyon. Bukod roon ay binigyan din siya ng mga pagkain nito na hindi na nito nakain, tulad ng sliced bread, noodles, maging frozen foods nito ay binigay na rin sa kanya dahil ayon sa amo niya na bukas raw pagpasok niya ay isasama siya nito mag-grocery para bago lahat ang nasa ref dahil 1 linggo na raw niya iyon pinamili.
Sa dami ng pinamigay ng amo niya ay halos hindi magkanda-ugaga si Nicole sa pagbitbit sa dalawang malalaking plastic. Lubos naman ang pasasalamat niya sa amo niya, maging kay Aling Seding na tumulong sa kanya na maipasok doon. Aling Seding, maraming salamat po talaga sa tulong niyo po. Dahil sa inyo, nasolusyonan ko po ang aking mga alalahanin, lalo na sa mga bayarin ko sa bahay. Sambit ni Nicole. Wala yun, Nicole. Basta, pagbutihan mo ang trabaho mo doon, ha? Dahil swerte mo na magiging amo mo. Isa pa, naawa ko sa iyo dahil alam mo nakita ko nung isang araw ang ginawa sa iyo ng tiyahin mo. Tugon nito kay Nicole at seryoso na tumingin sa kanya, labis na naawa sa dalaga. Napayuko naman si Nicole at napaluha dahil sa naalala nito ang pagmamalupit sa kanya ng tiyahin niya. Ayon pa sa dalaga na malaki ang utang na loob niya sa tiyahin at itinuring na niya itong parang tunay na magulang. Kaya kahit na sinasaktan siya at binubugbog, ay pilit niya pa rin itong inuunawa. Niyakap naman siya ni Aling Seding upang maibsan ang bigat sa kanyang dibdib at sakit sa nararamdaman. Pagdating nila sa bahay ni Aling Seding ay kaagad naman siya nagpaalam na uuwi na rin. Dumaan na muna siya sa bayaran ng tubig at kuryente, pagkatapos ay umuwi na siya. Saktong pagdating niya ng bahay ay wala pa roon ng kanyang tiyahin, kaya dali-dali siya nagluto. Naglinis din siya ng bahay at itinabi na niya ang 500 ibibigay sa tiyahin. Hindi naman alam nito ang kanyang trabaho, maging ang pagbaling niya sa bago niyang amo, kaya alam niya hindi ito magagalit kung ganun na lang ang iaabot niya sa tiyahin. Maya-maya pa ay dumating na nga ang tiyahin niya. Kaagad naman siya nagmano, pagkatapos tumungo sa kusina upang makakain. Ganoon na lamang ang pagkagulat ng Tia Lorna niya nang makitang maraming pagkain ang nasa hapagkainan. Oh, mukhang ang dami nito ha. Saan mo naman inako ang mga ito? Pagtataka nito dahil sa hindi ito makapaniwala sa dami ng kanyang nilutong ulam. Pinautang pa sa akin ni Aling Seding, Tiyang. Nawalan daw po kasi ng kuryente sa kanila kaya imbes na masira na lang ay pinautang niya na lang. Pagsisinungaling niya sa tiyahin dahil ayaw niyang sabihin dito ang tungkol sa trabaho niya at bago niyang amo. Akala niya matutuwa ito sa kanyang paliwanag pero bigla na lamang ito nagalit at nagtaas ang boses sa kanya. Puro ka utang! Pera ang kailangan ko para makabawi sa mga natalo sa akin. Galit itong sabi sa kanya. Dala ng takot ay kaagad na iniabot ni Nicole ang pera sa tiyahin. Hiniram ko po ang 500 na yan, Tiyang. Para sa'yo, para may magamit po kayo. Tugon ni Nicole upang pakalmahin ang nagagalit na tiyahin. Na makita ng tiyahin ang perang inaabot ng dalaga, ay ngumisi ito sa kanya at kaagad na nawala ang galit. Hindi pa man ito natatapos sa pagkain at agaran na itong tumayo at mabilis sa umalis. Napasapo na lamang ng ulo si Nicole dahil sa pagkabigo sa tiyahin. Siguro hindi magigising si Tiyang sa kanyang mga pagkakamali kung palagi ko siyang inuunawa. Mabuti pang lumayo ako sa kanya para magising siya sa katotohanan. Nang hapon na iyon ay tumungo muli si Nicole sa amo niya at nakiusap na magstay-in na lamang siya. Pinagbigyan naman siya ng kanyang amo at hindi na nito inalam ang dahilan ng dalaga. Lumipas ang mga linggo at buwan at mas minabuti ng dalaga ang kanyang pagtatrabaho. Dahil sa sipag at kabaitan ng dalaga ay unti-unting nahulog ang loob ni Dave kay Nicole hanggang sa aminin nito ang nadarama sa dalaga. Napamahal na ni si Nicole kay Dave kaya sinagot niya ang pag-ibig ng binata. Lumipas pa ang ilang buwan at nagpakasal ang dalawa. Nagbago at naging maganda ang buhay ni Nicole sa piling ni Dave at nabiyayaan sila ng 2 anak. Napag-alamanan niyang nakulong ang Tia Lorna niya dahil sa patong-patong ng pinagkakautangan nito. Sa kabila ng pagmamalupit at pambubugbog ng kanyang Tia Lorna sa poder nito,
ay hindi siya nagiganti o nagtanim lamang ng sama ng loob dito. Isang araw ay binisita niya ang tiyahin sa pinagkulungan nito at halos lumuhod ito sa kanya dahil sa mga pagsisisi dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Ramdam niya ang lubos sa paghingi ng kapatawaran nito kaya pinatawad niya ito at tinulungang makalabas. Muli niyang kinupkop ang tiyahin at hindi naman siya nabigo dahil tuluyan na ito nagbagong buhay. Lumayo na ito sa pisyo at mas naging malapit sa Panginoon. Madalas ito sumimba at mapagkawang gawa dahilan upang muling patawarin siya ng kanyang mga anak. Hindi siya makapaniwala na ang ulilang labandera na kanyang hinamak at pinagmalupitan noon ang siyang tunay na nagmamalasakit sa kanya